Nanlaki ang mga mata ng babae at nagpasok ng isang barya sa vending machine. Agad na bumagsak ang isang bote ng coke. Ngunit nang aabutin na niya ito, ay inagaw ito ng isang estrangherong lalaki. Tapos ay sadya pang ininom sa harap niya ang coke ng buo at nag-burp pa ng malakas. Kahit napakawalang hiya ng ginawa ng lalaki, hindi lang siya lumaban ng babae, kundi tinanggap pa niya ng maayos ang walang laman na bote. Pagkatapos, sa daan pa uwi, naisip ng babae ang nangyari kanina. Kaya hindi niya mapigil ang mapangiti, kasi kagabi lang, bumili si Suja ng isang lata ng coke sa convenience store dahil sa kalungkutan dahil sa paghihiwalay. Parang nawawala sa sarili, nagbayad na lang siya at umalis. Pagkalabas niya sa kalye, sa kanya lang naalala na naiwan niya ang kanyang coke. Kaya bumalik siya sa convenience store. Pero habang binubuksan niya ang pinto, muntik na siyang mabangga sa isang estrangherong lalaki. Pagkatapos ay tinignan niya ulit ang walang laman na counter. Kaya naman inakala niya na kinuha ng lalaking nasa harapan niya ang kanyang baniling coke. Kaya naman agad niyang inagaw ang coke at ininom ng isang lagok. Pagkatapos, may kasamang malakas na busog. Iniabot niya ang walang laman na lata sa lalaki at umalis na siya. Ngunit si Jejo na kinuha ang coke ay hindi nagalit. Isang mapait na ngiti lang ang kanyang ipinakita. Lalo pa niyang pinagmasdan ng likuran ng umalis na babae. At isang kakaibang damdamin ang sumagi sa kanyang puso nang makasakay na si Ziyu Shen sa bus. Sa kanya lang napagtantong naiwan pala niya ang kanyang wallet. Kaya kinailangan niyang bumalik ulit sa convenience store. At inabot naman sa kanya ng tindera ang kanyang wallet at ang kanyang coke. Ang bilis mo kasing umalis kanina. Doon niya napagtanto na mali pala ang kanyang hinala sa lalaki. Kaya naman, matapos magpasalamat, dali-dali siyang umalis sa nakakahiyang lugar. Gustong-gusto niya sanang ibalik sa kanya ang coke, pero wala na ang lalaki sa kalye. Ang natira na lang ay ang kanyang pagiging bastos at makakalimutin. Ngunit kapag pinagtagpo ng tadhana ang mga taong para sa isa't isa, tiyak na magtatagpo silang muli sa isang lugar. Isang araw, sumama siya sa kanyang ama para mag-inspection sa construction site. Ngunit bigla na lang may pamilyar na taong sumulpot sa kanyang harapan. Siya pala. Ang lalaking kinuha niya ang coke noong araw na iyon, ay isa palang manggagawa sa construction site ng kanyang ama. Nakita niyang maraming gamit ang nakasabit sa lalaki, at mukhang pagod na pagod ito. Ngunit gusto niyang bumaba ng sasakyan para humingi ng tawad dahil sa nangyari noong araw na iyon. Pero pinatakbo na ng kanyang ama ang sasakyan. Kaya naman sa salamin lang siya, nakatingin ng tahimik sa papalayo nitong pigyera. Magkaiba man ang kanilang katayuan sa buhay. Nahulog pa rin ang loob ni Ziyu Shen sa lalaki nang hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, nangangailangan ng mga manggagawa sa pagkukumpuni ang kumpanya ni Ziyu Shen. Kaya tumawag siya sa kanyang ama para humingi ng tulong. At agad namang pumayag ang kanyang ama. At dali-daling nagpadala ng isang taong magaling sa kanyang trabaho. Ngunit nang bumukas ang elevator, muli niyang nakasalubong ang pamilyar at di pamilyar na lalaki. Ngunit si Ziyu Shen ay napapahiyang wala nang masabi. Kaya naman nahihiyang tumalikod agad siya para itago ang kanyang pagkataranta. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo sa sulok. Ngunit sa sumunod na segundo, lihim na sumilip muli siya. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Zizu. May kakaibang kilig siyang nararamdaman. Nawili siyang manood ng hindi niya namamalayan. Samantalang si Zizu naman naabala sa paghahampas ng pader. Parang paulit-ulit na tinatamaan din ang puso ni Ziyu Shen. Akala ni Ziyu Shen ay hindi siya nakilala nito. At iniisip kung paano makakahanap ng magandang pagkakataon para humingi muli ng tawad ng harapan. Pero hindi niya akalain na itinadhana silang muling magtagpo. Isang araw, si Ziyu Shen ay nakatayo sa gilid ng kalsada, naghihintay ng masasakyan pa uwi. Ngunit ang bag na nakasabit sa kanyang braso ay ninakaw ng isang snatcher sa motorsiklo. Ngunit lahat ng ito ay nasaksihan ni Zizu habang mabilis na tumatakbo ang motorsiklo ng snatcher at malapit nang makalampas sa kanyang sasakyan. Si Jeja ang unang nagbukas ng pinto ng sasakyan at ang magnanakaw na nakamotorsiklo ay nabangga sa pinto at lumipad palabas. Ang mga gamit sa loob ng bag ni Sujan ay nagkalat sa lupa nang makita niya ang pagtakas ng magnanakaw na nakamotorsiklo. Pagkatapos ng pagkagulat ni Sujan, ngumiti siya kay Jeja. Pagkatapos, sa mabilis na pag-aayos ni Jeja, ang bag ni Sujan ay naayos din ng maayos. Ngunit ang bintana ng sasakyan ni Kezizo ay nabasag. Ang salamin ay nabasag ng tuluyan. Kaya naman tinanggal na lang niya ang buong pinto at salamin ng sasakyan. Kahit nabukas ang lahat ng parte ng sasakyan habang nagmamaneho, pareho pa rin silang nakaramdam ng kakaibang kasiyahan. Ang kakaibang pangyayaring ito ay hindi maiwasang makuha ang atensyon ng mga dumadaang sasakyan. At hindi lang sila nahiya. Sinuot din niya ang salamin sa mata niya sa trabaho. Maalagang ibinigay din ni Jeja ang helmet na pangtrabaho.
kay Sujan. At si Sujan, kahit anak siya ng mayamang si Laoji, wala siyang ugali ng isang aling mayaman. Hindi niya kinamuhian ang mga maduming gamit at ang lumang sasakyan. Sa ganitong kakaibang sitwasyon, naramdaman ni Sujan na ang lalaking ito na hindi marunong magsalita ng maayos. Bigla na lang akong nakaramdam ng kakaibang seguridad. Kinabukasan, nag-ayos ng usto si Ziyu Shen, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Nagsuot siya ng magandang damit at ng mga sapatos na may takong. At sinama pa niya ang kanyang mga kaibigan. Pumunta sila sa kinakainan ni Zizu para magpanggap na nagkataon lang ang pagkikita nila. Nakita niya ang grupo ng magagandang babae na dumadaan. Lahat ng mga kasamahan niya ay nakatitig. Pero si Zizu ay abala sa pag-ukit ng kanyang likhang sining. Si Zizu ngayon na hindi nag-aasam ng kagandahan, ay nagdulot ng kakaibang damdamin kay Ziyu Shen. Kaya naman biglang lumingon si Ziyu Shen at lumapit sa kanya. Dumaan lang po ako rito. Pwede po bang umupo? Nang marinig yun ni Zizu, isang tingin lamang, kusang nagbigay daan ng mga kasamahan sa trabaho. Kahit masayang nag-iinyuman ang ibang mga tao sa mesa, tahimik lang silang dalawa. Pero sa ilalim ng mesa ng mga oras na yon, magkahawak na ng mahigpit ang kanilang mga kamay, at nangako silang hindi maghihiwalay habang buhay. Pagkatapos ay nagsalin si Jeja ng alak kay Sujen. Habang lumulunok ng matapang na alak, isang mainit na halik ang sumunod. Ganito nagsimula ang kanilang matamis na pag-iibigan. Para silang ibang magkasintahan na lubos ang pag-iibigan. Sa bawat sandali ng kanilang pagsasama, magkayakap silang dalawa. Sa bawat kanilang pagde-date, nag-uusap sila ng mga matatamis na salita. Maraming romantikong lugar ang kanilang pinuntahan. Tinuruan din ni Jeja si Sujan kung paano maglaro ng baseball. Hindi na muling naging mapurol ang kanilang buhay. Ang hindi pa nararanasang kaligayahan na ito, ay nagdulot din ng laging pagngiti sa mukha ni Ziyu Shen. Ngunit ang kakaibang ugali ni Ziyu Shen itong mga nakaraang araw, ay napansin ng kanyang ama. Agad niyang napansin ang pag-iibigan ng kanyang anak na babae, at nagpahayag ng kagustuhan na makilala ang lalaking nagpapakilig sa kanyang anak. Ngunit nang sabihin ito ni Ziyu Shen kay Zizu, pero tinutulan niya ito, para bang takot na takot siya sa kasal. Kahit na mahal niya si Sujan, pero hindi pa rin siya handa na pakasalan si Sujan. Kahit na umiiyak at nagmamakaawa si Sujan, walang pakialam siya. Kaya naman, napilitan si Sujan. Nalokohin siya para makalabas at makakain. Pero palihim niyang nakipagkita sa mga magulang ni Jeja. Nang biglang makita ni Jeja ang mga magulang ni Sujan, sa kanya lang nalaman na ang ama pala ni Sujan ay ang kanyang amo. Nagmamadali siyang umiwas ng tingin. Kung hindi pa napigilan ni Sujan ang kamay niya, baka tumakas na siya. Ang dating masayang lugar ay biglang natahimik. At sa ganon, tahimik silang nagkatitigan ng matagal. Ramdam ni Ziyu Shen ang pagkailang ng sitwasyon. Kaya tumayo siya at pumunta sa banyo. Pero hindi ito matanggap ng kanyang ama. Ang lalaking ito na wala namang wala, ay ang kasintahang minamahal ng kanyang anak. Ayaw na ayaw niyang mapahamak ang kaligayahan ng kanyang pinakamamahal na anak sa kamay ng isang mahirap na lalaki. Lalo na sa taong walang kinabukasan. Tapos ang mga magulang mo, hindi ka ba sinabihan ni Sujan? May bahay ka ba? Ilang matatalas na tanong. Tinapakan ng huling dangal ni Jeju. Pero mas galit ang tatay ni Sujan. Diretso siyang pinagtrabaho. Sisibak ka na. Pagkarinig ni Jeja, tumayo siya at akmang aalis na. Ngunit ng mga sandaling iyon, narinig niya ang pagtawag kay Sujan mula sa labas ng pinto. Lumalabas kasi na bigla na lang nawala ng malay si Sujan sa malakas na ulan. Dali-daling tinulak ni Jeja ang mga tao, at walang pag-aalinlangang binuhat ito at tumakbo patungo sa ospital. Nakita ng tatay ni Sujan ang pangyayaring iyon. Matagal siyang nakatayo roon. Isang kislap ng pagkagulat ang sumili sa kanyang mga mata. Para bang sa sandaling iyon ay tinanggap na niya sa kanyang puso ang lalaking iyon. Dahil ang lalaking may pananagutan ay hindi kailanman masama. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, wala namang malubhang nangyari kay Sujan. Ngunit nang magising siya, mahigpit niyang niyakap si Jeju. Natatakot akong baka pagbitiwan ko siya, mawala na siya sa paningin ko. Nang makita niya ang dalawang magkayap na mahigpit, tinanggal na rin ni Papa ni Ziyu Shen ang kanyang mga pagkiling. At sa wakas, sinuot na ni Ziyu Shen ang puting damit pangkasal. At natupad na ang kanilang pangarap na may kasal. Nang mahalin kita.
Tumigil ang oras, walang pagkukunwari o kalupitan, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay nakaukit sa puso. Maaaring hubugin ng panahon ng mga taon, at mawala ang kulay, ngunit hindi nito mapaparam ang pagmamahalan natin. Matapos ang kasal, si Jeja, sa kanyang pagsusumikap, ay nakapasa sa pagsusulit para maging arkitekto. Sa kanyang karera, ay tinulungan at inalalayan din siya ng ama ni Sujan. Ngunit habang lahat ng ito ay tila umaayos na, ang tadhana ay may kakaibang plano. Pagkatapos ng kasal, natuklasan ni Ziyu Shen na lumalala ang kanyang memorya. Madalas niyang nakakalimutan ng kumukulong takor sa kalan, at minsan ay pati na ang daan pauwi. Maaari ko bang itanong sa inyo ang ilang bagay? Naliligaw ba kayo sa mga pamilyar na lansangan? Nang marinig nila ang kakaibang pag-uugali ni Ziyu Shen, hindi naman ito pinansin ng mga kaibigan niya. Kinutya lang nila ito kung pagod ba ito dahil sa honeymoon. Ngunit nakalimutan na nga niya ang daan pauwi, at maging nang nasa harap na siya ng kanilang bahay. Nagduda pa siya kung bahay nga ba nila yon. Maingat niyang kinuha ang susi at binuksan ang pinto. Pumasok siya sa silid na may mabigat na kalooban, hanggang sa makita niya ang pamilyar na sala. Doon niya lang nabawasan ang kaba. Ngunit ang lahat sa bahay ay tila kakaiba sa kanya. Buti na lang at lumabas si Jeju mula sa kwarto. Doon niya nakumpirma na ito nga ang kanyang tahanan. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang ang kanyang pagkalimot ay lalong lumala. Kaya naman, nagpunta siya sa ospital ng palihim kay Jeju. Isinagawa ang masusing pagsusuri. Pagkatapos ng pagsusuri at pagsusuri ng doktor sa kalagayan, na-diagnose si Ziyu Shen na mayroong Alzheimer's disease. Alzheimer's. Marami ang malilimutan mo maya-maya lang. Hindi ka na rin makakapag-alaga ng sarili. Halos gumuho ang mundo ni Ziyu Shen nang marinig yon. Hindi niya maintindihan kung bakit sa edad niyang 30, ay nagkaroon siya ng sakit na karaniwan lang sa mga taong 60 pataas. Pero sinabi sa kanya ng doktor, na kahit napakaliit ng posibilidad na magkaroon nito ang mga kabataan. Sa kasamaang palad, si Ziyu Shen ay isa sa milyon-milyon. Pinaghahanda na rin siya ng doktor sa posibilidad na unti-unti niyang makakalimutan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa huli, mawawala rin ang lahat ng alaala. Sa pag-uwi, si Ziyu Shen ay lubos ang paghihirap. Natatakot siyang makalimutan ang kanyang pamilya. Marahil ay maraming taong nasasaktan sa mundo, na naghahanap ng lunas, ng gamot na makapagpapawi ng alaala. Para bang ang kaligayahan ay magsisimula sa paglimot. Ngunit si Ziyu Shen ngayon ay nakadarama ng, ang alaala pala ay isang biyaya rin. Ang alaala lang ang nagbibigay sa kanila ng lakas para mabuhay. Para sa kanya, mas masakit ang makalimot kaysa maalala. Parang ang pagkatunaw ng nyebe ay mas malamig kaysa sa pag-ulan nito. Mas masakit ang pagtatapos kaysa sa simula. Pero ngayon, pipilitin niyang tiisin ang ganitong hirap mag-isa, at lalong pinahahalagahan ang mga sandali nilang dalawa ni Jeju. Pag-uwi niya sa gabi, hindi sinabi ni Sujan kay Jeju ang resulta. Hindi niya kayang sirain ang napakahirap na makamit na kaligayahan gamit ang kanyang mga kamay. Nagdahilan na lamang siya na gusto niyang mag-resign sa trabaho at alagaan si Jeju sa bahay. Siyempre, hindi tumanggi si Zizu, dahil ang pag-ibig nila ay matagal nang nakaukit sa kanilang mga puso. Tinatanggap niya ng buong puso ang bawat desisyon ni Ziyu Shen. Pinanood niya si Zizu na nagpapakita ng magic trick gamit ang baraha para sa kanya. Bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding sakit sa puso. Gaano man ito kasakit, gusto niyang hawakan ang kamay ng kanyang mahal habang naaalala pa niya ito. Para bang gusto niyang ibuhos ang kanyang puso, ngunit wala siyang magawa para harapin ang katotohanan. Pagkatapos, nagbitiw si Sujan sa trabaho. Naging full-time housewife siya. Gusto niyang pahalagahan ang bawat sandali na kasama si Jeju. Maaga siyang nagigising araw-araw si Sujan. Naghahanda siya ng masarap na tanghalian para sa kanyang asawa. Tinutulungan din niya si Jeju na mag-ayos ng kanyang necktie bago ito umalis ng bahay. Pagkatapos ay magsusuot na ito ng kanyang suit. Hindi niya kayang kumaway ng palong sa kanya pagpasok nito sa trabaho. Sobrang pinahahalagahan niya ang bawat araw na magkasama sila. Dahil bago pa mawala ang kanyang alaala, bago pa mawala ang kanyang pagmamahal, bawat araw ay maaaring maging ang huling araw na nila. Pero sa paningin ng iba, inggit na inggit sila kay Jeju. Dahil mayroon siyang asawang maamo, mabait, at maganda. Ngunit hanggang sa araw na ito, nang buksan ni Jeja ang baon na inihanda ni Sujan para sa kanya, sa kanya lang napansin na kanin lang pala ito at walang ulam. Naalala niya ang kakaibang kilos ni Sujan nitong mga nakaraang araw. Bigla na lang nakaramdam si Jeja ng hindi magandang kutob. Dali-dali siyang nagpunta sa doktor para magtanong.
Doon niya nalaman ang sakit ni Sujen. Samantalang si Sujen naman ay naglalakad sa kalye. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Tapos biglang nanghina ang ulo ko. Nakatulala lang ako sa mga nakikita ko. Nakalimutan ko kung saan ako pupunta. Nakalimutan ko rin kung nasaan ako. Kahit dali-dali kong kinuha ang cellphone ko. Nakalimutan ko kung sino ang tatawagan ko. Nang mga oras na yon, nakaupo ako sa lupa at hindi alam ang gagawin. Nakita siya ng isang pulis na dumaan at gusto siyang ihatid pa uwi. Pero hindi niya maalala kung saan ang bahay niya. Nang bigla, nakita niya ang kanyang dating boyfriend na papalapit. Biglang sumulpot sa isip niya ang mga alaala nilang dalawa. Ang pagkawala at pagkalito ng alaala ay nagparamdam kay Ziyu Shen na sila'y magkasintahan pa rin. Kaya naman natural na niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Tayo, maging magkasundo ulit tayo gaya ng dati, 2 taon na ang nakakaraan. Lubos ang pagtataka at pagkalito ni Ziyu Shen pagkarinig niya nito. Kasi naman, araw-araw silang magkasama. Pero sa sumunod na segundo, bigla na naman siyang naalala. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi pala ang asawa niya, kundi ang dating boyfriend niya. Wala siyang panahon para magpaliwanag sa kanyang katawa-tawang ginawa. Dali-dali siyang tumayo at nagmadaling umalis. Ngunit ang ganitong sakit ay muling nagtulak sa kanya sa walang katapusang pagbagsak. Nang gabi ay pumunta siya sa baseball field na pinakagusto nilang puntahan ni Jeju. At parang may alam si Jeju kaya't pumunta rin siya doon. Naluluhang sinabi niya kay Jeju, "Alam mo na ba ang lahat?" "Alam ko, ano? Para bang may pambura sa utak ko." Nangangamba siyang makipaghiwalay kay Z. Naisip niya kung mawawala ang mga alaala niya. Wala nang kahulugan ng pag-ibig para sa kanya. Ginagalit niya si Zizo. Huwag na siyang maging mabait sa kanya. Lahat ng bagay ay malilimutan niya. Ngunit sinabi ni Zizo na hinding-hindi siya iiwan. Tulungan siyang mabawi ang mga alaala niya. Hanapin natin ang bawat detalye ng nakaraan niya. Huwag kang mag-alala, may paraan para gumaling siya. Maghiwalay na tayo. Pakawalan mo na lang ako. Aalis ka na ba? Hindi kita hahayaang umalis. Iyakin, bakit ka umiiyak? Sabi ko naman sa'yo, sasamahan kita. Naalala mo pa ba ang mga alaala natin? Pero yun ang mga pinakamasayang alaala natin, alam mo yun. Malilimutan ko rin yan agad. Makakalimutan ko rin kung bakit tayo nagsama. Mabilis kang mawawala sa isipan ko, pati na rin ang sarili ko. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Mawawala ang alaala, mawawala rin ang puso ko. Iyan ang pinakakinatatakutan ko. Sa sandaling ito, ang mag-asawang ginugulo ng tadhana ay hindi na napigilan ng matinding sakit na kanilang nararamdaman. At humiyaw sa sobrang pag-iyak, punong-puno ng luha ang kanilang mga mata. Hindi dahil sa kalupitan ng realidad, kundi dahil sa malalim na pagmamahala nilang dalawa. Hindi mawawala ang puso mo. Tumayo ka. Ang lahat ng susunod ay ako na ang bahala. Ako na lang ang magiging alaala mo, ang magiging puso mo. Umiyak siya. Sa mga sumunod na araw, madalas na tinitingnan ni Ziyu Shen ang mga lumang litrato nila, at maingat na sinusulat ang address ng bahay nila. Tinutulungan din siya ni Zizu araw-araw na maalala ang lahat ng nasa paligid niya. Sino ako? Si Zizu. Ikaw. Si Jin Ziyu Shen. Ngunit ang masama ay, lumalala ang kalagayan ni Ziyu Shen. Nakakalimutan pa rin niya ang takureng kumukulo sa kalan. Nagsisimula na nga akong makalimot sa itsura ng asawang si Jeja. Tuwing umaga bago pumasok sa trabaho ang lalaki, tinititigan siya ng may pagmamahal ng asawa. Pero ang tinatawag niya ay ang pangalan ng dating boyfriend niya, Yung Min. HMM. Mahal kita. Ako rin, parang sinaksak ang puso ni Jeja. Pero kailangan pa rin niyang magpanggap na masaya sa pagsagot. Maaga akong uuwi. Pero pagkalabas niya ng bahay, biglang sumabog ang kanyang mga emosyong hindi niya napigilan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang asawa ay nagkaroon ng demensya sa murang edad. At ang mas mahirap pang tanggapin para sa kanya ay, unti-unting kinukuha ng sakit ang kanilang kaligayahan. Unti-unting nalilimutan ng asawa ang sarili. Unti-unti na rin niyang nalilimutan ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Sinisikap ni Jeja na punuin ng mga makukulay na sticky notes ang kanilang tahanan, na nagtatala ng kinaroroonan ng mga gamit sa bahay, at mga paalala sa mga petsa at mga lakad, at puno rin ito ng mga masasayang alaala ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa unti-unting pagkawala ng alaala ng kanyang asawa, walang nakakaalam kung gaano katagal pa kaya magtatagal ang kapangyarihan ng mga pahiwatig na ito. Isang araw, pinuntahan ng dating nobyo ang bahay ni Shojin. Ngunit ang
ang kawawang Shojin ay muli na namang nagkamali at inakala ang dating nobyo na ang kanyang asawa, at ang kanyang dating nobyo ay samantalahin ang kanyang kalungkutan para subukang mabuhay muli ang matatamis na alaala ng kanilang pag-iibigan. Buti na lang at umuwi si Jeju galing sa trabaho ng mga oras na iyon. Nakita niya ang lalaking gagahasain sana ang kanyang asawa. Isang suntok lang, bumagsak na ito. Pero itinuring ni Sujan si Jeju na isang estranghero. Pinipigilan siya nito sa likuran. Habang tinutulak ni Jeju si Sujan dahil sa galit, nagsugat ang kutsilyo ni Sujan sa braso ni Jeju. Pero hindi niya ito pinansin, kundi ay pinagpupuwersahang kinaladkad ang lalaking walang hiya palabas at pinagsusuntok. Sumunod din si Ziyu Shen palabas. Ngunit habang pinagmamasdan ng lahat ng nasa harapan niya, sinubukan niyang alalahanin ang anumang bagay. Ngunit wala rin siyang maalala. Wala siyang magawa. Ang mga suntok ni Zizu ay tumama ng husto kaya't hindi makasagot ang lalaking walang hiya. Hanggang sa dumating ang ama ni Ziyu Shen. Tumigil na si Zizu. At ng mga sandaling iyon din ay nawala ng malay si Ziyu Shen sa likuran niya. Pagkatapos ay nag-alala ang kanyang ama para sa kanyang may sakit na anak na babae. Kaya't nagpas siyang iuwi at alagaan si Ziyu Shen. Pero si Zizu ay matigas pa rin ang ulo na gustong panatilihin siya sa kanyang tabi. Para sa kanya, ang pinakamagandang pagmamahal at responsibilidad, palagi na lang siyang sasamahan. Ngunit habang nagtatalo sila at walang maayos na resulta, bigla na lang lumabas si Ziyu Shen mula sa kwarto. Ang mas nakakatakot pa, ng mga oras na yon, napaihi na siya. Pagkakita niya noon, dali-dali siyang itinulak ni Zizu papasok sa loob ng bahay. Mahigpit na niyakap, ngunit wala namang kaalam-alam si Keo Sujan sa mga nangyari. Halos gumuho na si Choljo habang hinuhubad ang kanyang damit para panasan siya. Ngunit ang asawa ay nakangiti lang ng walang pakialam sa kanyang asawa. Ang sakit noon ay parang isang mapurol na kutsilyo. Paulit-ulit na sumasakit ang puso ni Cholju. Hindi yung biglaang matinding sakit, kundi yung paulit-ulit at banayad na pagpapahirap. Kahit paano ay nakumbinsi ni Choljo ang kanyang biyenan. Kaya niyang alagaan ng mabuti si Sujan. Pero madalas din siyang umiiyak mag-isa sa gabi, habang pinagmamasdan ng kanyang mahal na asawa na unti-unting naglalaho. Ang puso ni Jeju ay parang nasasaktan na parang hinihiwa ang balat at laman. Dahil ang pagkalimot ni Sujan ay hindi pagpili, kundi pagtatapon ng lahat. Kabilang na ang mga kamag-anak, kaibigan, at minamahal. Kabilang na ang lahat ng mga bagay na gusto nilang hawakan. Magiging wala rin naman lahat ito sa ibang paraan. Ang gusto lang nila ay pag-ibig, hindi sakit. Pero ang kinatatakutan nila ay ang kalungkutan kapag hindi na sila maalala ng isa't isa. Ang gusto lang nila ay pag-ibig, hindi sakit. Ang gusto nila ay kaligayahan, hindi pagpapala. Kung makalimot, titiyak na matatapos na. Ang lahat ng kaligayahan noon ay walang silbi na rin. Mula noon, ang magkasintahang ito ay maglalakad sa magkaibang daan. Pagkatapos, unti-unting nawala ng maraming alaala si Ziyu Shen. Tuwing umaga, hindi niya nakikilala ang lalaking nasa tabi niya, at tuwing gabi bago matulog, at mapapagtanto niyang minahal na niya ang taong yun. Ang sakit ay laging sumasakit sa dalawang nagmamahalan. Darating ang araw na makalimutan na ni Ziyu Shen ang lahat, dahil may malaking pambura, na patuloy na binubura ang alaala niya. Habang tinitingnan niya ang mga litrato sa silid, unti-unting bumabalik ang mga alaala niya noon. Paulit-ulit na pag-alala at pagkalimot, dinurog siya ng matinding sakit, ngunit nang makita niya ang pamilyar na toolbox, hindi na niya napigilan ang emosyon niya. Humahagulgol siyang umiyak. Alam niyang nasaktan niya ang taong pinakamamahal niya. May pambura ng alaala sa isipan niya, na nagbubura ng mga partikular na alaala, at may dalampasigan din ng alaala sa kanyang isipan. Naglalakad-lakad sa dalampasigan ang lahat ng mga taong malilimutan niya, at ang mga matatandang mahal niya sa buhay, ang mga kasintahan, ang mga kaibigang minamahal, at marami pang iba. Naroon lang silang lahat hanggang sa huling sandali ng pagkalimot niya. Doon niya lang naunawaan. Ang alaala pala ay isang kaloob ng Diyos. At sa huli, nag-iwan siya ng liham para sa kanyang minamahal na si Jeju. Tahimik siyang umalis. Pasensya na. Talagang pasensya na. Patuloy kitang sinasaktan. Umiiyak ka na ba habang binabasa mo ito? Ayoko nang pahirapan ka pa. Ang gusto ko lang ay ang maging masaya ka habang buhay. Pero ngayon, puro sakit lang ang naibibigay ko sa'yo. Sana habang natatandaan pa kita, masabi ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Ayokong makalimot sa'yo. Hindi ko kayang makalimot. Nararamdaman mo ba ako? Nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko? Natatakot akong mawala lahat ng alaala ko. Dahil sa pagkalimot ko, nakilala kita.
Pero ngayon, dahil na rin sa pagkalimot ko, iiwanan na kita. Pinagpapasalamat ko sa langit ang pagbibigay sa akin sa iyo. Kahit na balang araw makalimutan ko ang lahat, ang mga bakas ng pag-ibig natin ay hindi maglalaho kailanman. Pagkatapos, hinanap ni Jeja ang kanyang biyenan para magtanong tungkol kay Sujen. Ngunit binigyan siya ng kanyang biyenan ng isang kasunduan sa diborsyo. Ngunit si Jeja ay walang pag-aalinlangan, at pinunit niya ito. Kahit gusto siyang bumawi ng kanyang biyenan. Pero kung wala si Sujen, ano pa ang saysay ng buhay niya? Sa mga araw na wala si Sujen, malungkot na tinitigan ni Jejo ang kanilang larawan. Sa sandaling ito, ang buhay niya ay puno ng kadiliman. Ngunit hindi pa tapos ang tadhana ng kanilang pag-iibigan. Hanggang sa isang araw, nakatagpo si Zizo ng mga liham ng hindi sinasadya. Nang buksan niya ang mga ito, nakita niyang galing kay Ziyushen. Sinulat niya ang mga ito habang hindi pa tuluyang nawawala ang kanyang alaala. Punong-puno ng pag-iibigan at pangungulila kay Zizu. Agad na nagpunta si Zizu sa lugar na tinukoy sa sulat. Ngunit hindi niya inaasahan. Natuluyan na siyang nakalimutan ni Ziyushen. Nagkita na ba tayo? Natutuwa akong makilala ka. Ako si Kei Zizu. Para matulungan si Ziyushen na mabawi ang alaala niya, dinala siya ni Zizu sa convenience store kung saan sila unang nagkita. Parehong eksena. Habang nakikita niya ang mga pamilyar na mukha sa loob ng tindahan, unti-unting nawawala ang pagkalito sa mga mata ni Ziyushen. Sa totoo lang, may pambura sa utak ng bawat isa. Maaaring sa isang araw, sa isang iglap, ang pambura ay magsisimulang maging di mapigil sa pagbura ng ating mga pinakamahalagang alaala. Kung ang alaala ay sulat na lapis, ang pagkalimot ay parang papel na di nagana ng pambura. Ngunit ang malupit ay, ang alaala ay maaari lamang maaga, ngunit hindi maibibigay. Gayunpaman, kahit na ang alaala ay walang habag na nabubura, ang liwanag na minsang sumikat sa alaala, ay nag-iiwan pa rin ng di mabuburang sinag sa kalaliman ng kaluluwa. Ang bawat mahalagang nakaraan na nabura, ay parang mga bituing tahimik na nahuhulog sa kalangitan sa gabi. Bagamat hindi na kumikinang sa paningin, ay nasa malawak na kalawakan pa rin ng sansinukob. Iniwan ito ang marka na para lamang dito. Pinanood natin ang pagbura ng pambura, bagamat may takot at kalungkutan sa puso natin. Sa kawalan ding ito ay sumibol ang kakaibang tapang, sapagkat sa proseso ng pag-alis ng alaala, nagsimula tayong muling suriin ang mga sandaling dating itinuturing nating karaniwan na lamang, ang mga kagalakan, luha, at yakap na nabura. Sa bingit ng pagkawala, mas mauunawaan natin ang kanilang bigat, habang tayo'y nakatayo sa lupaing unti-unting nauubos ang alaala. Pagbalik tanaw sa pinagdaanan, natuklasan ng mga nawalang piraso, matagal nang naging sustansya sa buhay. Natutunan nating hawakan ng mahigpit sa mga sandaling ito ng kamalayan, ang kamay ng mga taong nasa paligid natin. Gamitin mo ang buong lakas mo para maramdaman ang init ng sandaling ito. Isaulo mo ang bawat titig, bawat paghinga. Ang alaala ay hindi maibibigay, pero kaya nating ibahagi ang mga taos-pusong damdamin sa iba, bago pa ito mawala. Una natin ang pagmamahal ang paparating na kawalan. Gamitin natin ang init para labanan ang lamig ng pagkalimot. Sa huling paraiso ng buhay, marahil ay wala ng tiyak na alaala, ngunit puno ng mga pagmamahal at kabutihang ibinigay natin sa isa't isa. Ang kasaysayan, ang matandang ito, ay hindi lamang nagkukwento ng walang hanggang kahulugan, kundi saksi rin sa ating pagpapakita ng katatagan at pagmamahal sa pagkawala ng alaala, at sa paglaban sa pagkalimot. Natagpuan din natin ang tunay na halaga ng buhay. At natagpuan natin ang tunay na halaga ng buhay. Iyon ang pagyakap sa mundo ng may walang hanggang pagmamahal sa loob ng limitadong panahon. Or kaya nga, sa limitadong panahon, yakapin ang mundo ng may walang hanggang pagmamahal. At gawing walang hanggan ang bawat sandali.